Ang pinag-iipunan mo dito ay big capital. Iba po yung nagsisave ka forever, wala kang plano. Di ba, nagsisave tayo before? Nagsisave ako before, wala man akong plan. So, lagay ka na nalagay sa alkansa, lagay ka na nalagay sa bank. Wala ka namang plan doon. Iba po yun. Kantahan ko muna kayo. And believers kasi kaka-TikTok natin ang kanta. Anyway, so sa lahat ng mga believers natin na nangangarap na magkaroon ng passive income, ito po paalala ni Rockstar, huwag agad passive income ang pangarapin natin, okay? So, Doc, bakit at paano? Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so alam nyo, maganda yung may passive income tayo. Pero ako, napatunayan ko, walang absolute o 100% passive income makukuha natin. For example, dati sinasabi nila sa YouTube is a passive income, FB is a passive income. It's not po. Hindi passive income ang YouTube. Dati akala ko din, may passive income na ako kasi may YouTube channel na ako. Hindi po, kasi everyday we are working on our YouTube channel. Kagaya ngayon, nandito po ang aking director. So may schedule kami ng aming pagbablog. I do scripts in betweens na hindi niya ako pinupuntahan dito. Nagsusulat ako. So madami pa kaming ginagawa. So, hindi ko siya ma-tag na or ma-name na passive income. Okay? Kaya para sa atin po lahat, hindi po madaling magkaroon ng absolute or 100% passive income. Okay? So, Doc, paano ba dapat natin gawin? Ito, pag-usapan natin. Okay? So, meron po tayo dito, no? Ito, passive income. So, paano ba tayo magkaroon ng passive income? Ano ba talaga ang formula? So, for me, no, sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng passive income, meron tayong 3 stages na dapat daanan. Alright? 3 stages. Kasi itong pinag-usapan nating passive income nito, it's a big passive income. Hindi lang siya yung, let's say, 5,000, hindi lang siya yung 10,000. So, mangarap na rin lang tayo ng passive income, yung malaking passive income na, okay? Kaya kung talagang tunay na passive income ang hinahanap mo, dadaan tayo dito sa stages na to, okay? So first natin, so magkaroon ka muna ng more active income. Yan ang una nating isipin muna ngayon. So, kung ikaw ay nasa 20s, nasa 30s, lalo yung mga nasa 20s, wag muna puro passive income ang gawin natin. Kasi pinapangarap natin, magkaroon tayo ng passive income para magkaroon tayo ng freedom, we can do whatever we want, makapunta tayo doon, makabili tayo ng mga gusto natin. Hindi po ganun. In your 20s or in your 30s, more active income ang gawin mo. So, if you can do sideline, if you are employed, magkaroon ka ng sideline mo, mag-work ka ng Saturday, sa gabi, you sell something, basta you grind, okay? You grind in your 20s and in your 30s. Alam niyo ako, nag-grind lang ako or talagang I work on this in my 40s. Kaya super late ako. Kaya naghahabol tayo ngayon ng mga gusto nating gawin sa buhay. Had I started like in my 20s na ganito na yung mindset ko, siguro ang dami ko ng passive income now, pero hindi natin siya naging mindset. Kaya ako, advice ko talaga sa inyo to, okay? Edo ako, 40 na ako, 50. Pwede pa ba? Pwede. Sabayin nyo ako. Sabay-sabay tayo, okay? Alright, so after this, na magkaroon ka ng 2 or 3 active income po yan, na ibig sabihin, ikaw mismo gumagalaw, ikaw mismo nagpupuyat, ikaw yung nagbabanat ng buto, ikaw yung pinagpapawisan. Okay? So, next po, yan, you have to save. Yan. Save ka lang ng save. Ipon ka lang ng ipon. So, lagay mo lang muna sa isang lalagyan. Di ko alam kung ilalagay mo ba yan sa property or ilalagay mo ba yan sa bank or ano. Basta, you just have to save. Okay? So, ganito po iba po yung save na sinasabi ko na yung ayoko mag-save tayo na mag-save, di ba? Yan sinasabi ko. Tapos ngayon, ina-advise ko kayo mag-save. Ang mag-save na sinasabi ko po dito, short term. Okay? Short term to have your capital. Okay? Ang pinag-iipunan mo dito ay big capital. Iba po yung nagsisave ka forever, wala kang plano. Di ba, nagsisave tayo before? Nagsisave ako before, wala man akong plan. So, lagay ka na nalagay sa alkansa, lagay ka na nalagay sa bank. Wala ka namang plan doon. Iba po yun. This time, if you want to have your passive income, meron kang plan, meron kang target. Okay? So, after that, kung magkaroon ka na ng capital, you have to grow the money for you to buy passive income assets. Okay? Doon pa lang tayo bibili ng passive income assets. Okay? So, paano yun, Doc? Ganito. How to grow your money? So, to grow your money, marami po yan pwede natin gawin. Pwede tayong magkaroon ng business.
Okay? Pwede tayo magkaroon ng business, pwede kang magkaroon ng mga deals. You can buy, you can sell, whatever deals na gusto mo. You can buy shares sa mga different companies. So, dito na yung malakas ang loob mong makakapag-deal ka na. Okay? So, kaya mo na makipag-deal, kaya mo na magkaroon ng agreement. And of course, you can produce. Pwede ka na maging producer, produce your own product, produce your own services, you can create your own brand. Ito na yung panahon na yon. And if you will be able to do this, okay, dun ka pala makakapag-set up ng passive income. Okay? So, naalala ko yung sinasabi ni Grant Cardone, sa lahat ng mga gusto magkaroon ng passive income sa pamamagitan ng real estate properties, di ba gusto natin, iniisip natin before na pag meron akong 3 apartment, okay, meron na akong passive income. Pero ang sabi niya, it should be more units. Doon pala yung totoong passive income. So, halimbawa, meron ka pong 3 units ng apartment, okay? So, kung tigpa 5,000, 5, 10, 15,000, di ba, ang magiging income natin, eh meron tayong expenses, meron tayong, we have to maintain, we have to repair, and all, meron pa tayong nagmamanage. Alam mo, manenet mo doon, kalahati. And hindi na natin yung 7,000 na yon, mahirap sabihin passive income na yon. Yes, passive income, pero we want bigger passive income, di ba? So, to have bigger passive income, at least meron kang 10 units, 20 units. Eh, Dok, mahal yun. Kaya dadaan ka dito sa process na yan. Okay? Nakuha natin? So, bago tayo magkaroon ng passive income sa ating lahat, okay? Dito muna tayo. Okay? So, real estate business is just an example. So, marami pa tayong pwedeng gawing passive income. Okay? Pag nabuo na natin to. So, you have to do active income, 3, at least 3, no? Then, save for your capital, you grow by using this or by doing this, and you have your passive income assets. Okay? Let's go. Let's go. By the way, kape po tayo. And of course, we are inviting you to attend our free webinar. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-invest sa mutual fund and to avail sa Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. PM na sa personal FB ni Doc. And attend na po kayo na on-the-spot registration pala namin, no, sa IMG. Pag nag-join kayo on the spot, dahil ako mag-explain, meron kayong free coaching. Hindi na kayo magbabayad ng 7K. And we are doing business and life coaching. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PME sa personal FB ko po. Let's go, let's go!